Sino dito ang may mga goals sa buhay? Taas ang kamay. May mga pangarap. May mga pangarap. Hala. May mga pangarap sa buhay. Gustong yumaman. Sino dito naman ang mga pagod na? Magtrabaho, buti na lang, bakasyon na ng mga kabataan eh. Sino mga pagod na mag-aral, pagod na magtrabaho, pagod na magpatakbo ng negosyo? Naks, may mga negosyo. Sino po sa inyo mga pagod na? Siyempre, di magtataas ng kamay yung iba. Pero lahat tayo po may pangarap, no? Lahat naman sa atin. Sa pag-uusapan po natin ngayon, yung kwento ulit ni Paul ngayon is kahawig sa mga nararanasan natin ngayon. Alam niyo po ba, si Paul, nahirapan din siya. Mahirap ang naranasan niya habang nagmi-mission siya sa Panginoon. Ano ba yung mga naranasan niya sa mga napag-usapan natin? Pinagtatabuyan siya, di ba? Pag pumunta siya sa bawat lugar na pinupuntahan niya, pinagtatabuyan siya. May binubugbog siya, binabato siya. Ano pa ba? Hinahabol siya kahit saan siya magpunta, sisiraan talaga siya. Di ba? May ganun yung ginagawa kay Paul. Mahirap talaga yung naranasan niya. At dumating pa sa point na pinagtangkaan pa siyang patayin. Pero alam niyo po, si Paul, kahit ganyan naranasan niya, pagod na siya, ang dami niyang napagdaanan. Halos patayin na talaga siya ng mga Jew pag ginahabol siya. Pero si Paul, buong puso pa rin siya nagpatuloy. Amen po ba? Tayo po kaya, ano ba yung nararanasan yung pagod? Katulad na ba sa nararanasan ni Paul? Para sabihin natin na susuko na tayo sa mga goals natin sa buhay, sa misyon na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Si Paul po dahil kaya siya na buong puso nagpapatuloy kasi may goal siya eh. Makikita natin yan dito sa pag-uusapan natin na may goal siya kaya siya nagpatuloy kahit alam na niya ganito yung nararanasan niya, kahit pinagtatabuyan siya sa mga lugar na pinupuntahan niya, pero buong puso pa rin siya nagpapatuloy kasi may goal siya. Yun yung mabahagi yung salita ng Panginoon sa buong mundo. And nakita naman natin yun. Dahil hanggang ngayon, naririnig natin yung mabuting balita. Yun yung misyon ni Paul. So, gusto ko lang masabi sa inyo, kung ganito yung nararanasan nyo, si Paul nga, pinagtangkaan ng mga matay. Tayo po ba, ano nararanasan nyo para sabihin yung pagod na kayo magtrabaho, pagod na kayo mag-aral? Ayun lang po. So, sige po, no, pag-uusapan natin dito sa Acts 20 na tayo. Nasa week 7 na tayo ng ating Mission Hearted. Siguro, bago po tayo mag-start, hayaan nyo pong i-lead ko kayo sa prayer para sa ating paninimula. Tayo po yung mukot at manalangin. Aming Diyos Ama, kami po yung nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, dahil muli, Panginoon, tuturuan mo kami ng mga bagong salita, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, panalangin namin na buong puso naming maunawaan, Panginoon, ng mga salita, mensahe, Panginoon, na ibabahagi sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pinagkaloob niyong sambahan na ito. Muli, Panginoon, maging sentro ka, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, at sa bawat puso ng dumalo sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat sa namin tinataas ang oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ready po natin yung mga Bible natin. Meron, if wala pa po kayo, again, wala pa kayong version, Pinoy version dyan, meron po tayo dito, Pinoy version, para mas, yung babasahin ko dito sa inyo is reference, parehas tayo ng reference na binabasa. Okay. Yan dito, ilalarawan ni Dr. Luke ang paglalakbay ni Paul patungong Jerusalem. Sino dito nag-advance reading? Ayan, sino muna? Para maganda po talaga, we encourage na mag-advance reading tayo every week. Kapag darating yung, Sunday, maganda po talaga na nag-advance reading tayo para may idea na kayo kung ano yung pag-uusapan natin dito. So ngayon, continuation, no, sa kanyang paglalakbay papuntang Rome, makikita rin natin dito from ito yung ano niya
third missionary journey niya. Saan tayo huling hinahinto sa third missionary journey niya? Saan po yun? Anong lugar? Yung maraming kulto. Anong lugar po yun? Efeso. Tama po. Ayan, so dito, doon tayo magi-start, no? Doon tayo magi-start sa paglalakbay ni Paul. Ang Gospel of Luke or yung Book of Luke, alam po natin na ang Book of Luke at ang Book of Acts ay iisa lang naman po ang gumawa nito. Tama po ba? Which is si Luke or si Dr. Luke. Makikita po natin dito kung paano binahagi ni Dr. Luke yung kwento ni Jesus, yung paglalakbay niya sa Jerusalem. Habang nagmi-mission siya, tapos pagpunta niya ng Jerusalem, may nag-aabang sa kanya. Ano yung nag-aabang sa kanya doon? Kamatayan, right? Dito makikita rin natin na ganong kahawig yung pagkwento ni Dr. Luke dito sa kwento ni Paul. Kasi sa pagpunta ngayon, sa pag-uwi ni Paul after this third mission, sa pagpunta niya, alam ni Paul na ang nag-aabang sa kanya is pagkakulong or may malalang mangyayari sa kanya sa Jerusalem. So gantong-ganto rin yung pagkwento ni Dr. Luke sa chapter na to. And so iisa-isay natin, makikita natin ang pamamaalam din ni Paul dito sa mga leaders niya. Right? Sa bawat pupuntahan niya ngayon, mga lugar na pag-uusapan natin, dito kakausapin niya, i-encourage niya talaga yung mga leader na natayuan na niyan, mga na-build na niya, naturuan niya, which is sa Macedonia, sa Achaia, at sa Asia. So number 1, ayan, sabay-sabay po nating basahin ang chapter 20, verse 1 to 5. Dito po muna tayo mag-focus. Ayan, open po natin yung Bible natin. Sabay-sabay po natin basahin. Pumunta si Paul sa Macedonia at Greece. Nung natapos ang kaguluhan, tinawag ni Paul ang mga disciples. Pinalakas niya ang loob nila at nagpaalam. Tapos, umalis na siya papuntang Macedonia. Binisita niya ang bawat bayan sa region na yon. Nagbigay siya ng maraming mensahe at pinalakas niya ang loob ng mga disciples doon. Tapos, nakarating siya sa Greece. 3 months siyang nag-stay doon. Nag-ready na siya papuntang Syria nang malaman niyang may mga Jews na nagpaplano ng masama laban sa kanya. So, nag-decide siya na sa Macedonia na lang dumaan pabalik. Sinamahan siya ni Sopater na anak ni Pyrrhus na taga-Berea. Kasama din nila si Aristarchus at Secundus ng mga taga-Thessalonica. Sina Gaius na taga-Derbe, sina Tychicus at Trophimus na galing sa probinsya ng Asia, at si Timothy. Nauna na sila at hinintay kami sa Troas. So dito, nais bisitahin ni Paul ang bawat simbahan na napuntahan niya na dito sa third missionary journey. So, ito yung goal niya ngayon, na balikan muna, kamustahin yung mga natayo na niyang simbahan o napuntahan na niya sa mga second missionary journey niya, sa first missionary journey niya, binalikan niya dito sa third missionary journey niya. So yun yung goal niya ngayon sa mission na to. Ang gusto niya is masigurado na silang lahat ay magpapatuloy. Kaya niya kinakamusta yung bawat simbahan sa mga lugar na pinuntahan niya. Pagkatapos nung riot sa Ephesus, umalis kaagad siya, pumunta agad siya sa Macedonia at Achaia. Pero may nangyari, di ba? Meron na namang ulit ng gulo. Meron na namang ulit nag-aabang sa kanya na Jew. So, nagbago siya ng plano dito, nakita natin. And alam niyo po, sa pagmi-mission niya dito, sa third missionary journey, dalawa po ang purpose niya. Okay, yung una, para palakasin at i-encourage ang mga mananampalataya sa bawat lugar na to. Para manatili at matatag na nagpapahayag ng mabuting balita. Gusto ni Paul na ma-secure talaga na itong bawat simbahan na natayo niya sa mga lugar, sa Macedonia, sa Achaia, sa Asia, gusto niya masigurado na lahat doon nagpapatuloy, hindi lang dahil nandun siya,
saka sila maglilingkod. Pero gusto niya, kahit wala pa siya doon or umalis siya, gusto niya malaman na nagpapatuloy lahat ng mga tao dito, lahat naglilingkod sa Panginoon. At nananatiling matatag kasi sa bawat lugar na yon, no, makikita natin marami talaga ng gugulo na naninira sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pangalawa, ang gusto niyang mangyari is matanggap ang mga tulong mula sa iba't ibang simbahan para maipadala sa mga kapatid na nangangailangan sa Jerusalem. So dito, nangongolekta rin siya ng love gift, kumbaga sa atin, no? Yun yung ginagawa niya. Kaya makikita natin dito, may mga binanggit na pangalan, no? Ang hirap banggitin eh. Baluktot ng dila. Pero may makita na natin, di ba? Meron dito mga pangalan. At yun po yung mga kasama niya na tumulong kumolekta ng mga love gift sa bawat lugar na pupuntahan nila para itulong sa mga Jerusalem na nangangailangan. Ayun po yung purpose niya, kaya siya pumupunta sa bawat simbahan. At makikita ulit natin dito na kailangan magbago agad ng plano. Meron namang mga Jew na nagplano kasing patayin siya. Kaya imbes na maglayag sa dagat mula sa Corinth, naglakbay na lang siya patungo Macedonia at mula sa Philippi, doon siya naglayag papuntang Troas. Okay, may maps ba tayo dyan? Ayan, so from Ephesus siya, di ba? Dito siya nag-start. Ngayon, pinuntahan na niya yung Macedonia, tapos dito sa Akaya, which is, binanggit kasi dyan, di ba? Macedonia at Greece. Di ba? Binanggit dyan. Pero kasi ang Akaya noon ay Greece na ngayon. Same lang po sila. Wag po tayo malito dyan. So, dapat pupunta na siya ng Syria. Pero iba dapat, ang pagkakalam natin dito, pupunta muna siya ng Troas. Pero dapat maglalayag siya sa barko. Pero dahil nga may nag-aabang sa kanya, nagbago siya ng plano. Sa tingin, ito po, no, naranasan natin to, no. Pero makikita natin dito na kahit kailangan madalas baguhin ng plano, alam natin hindi ganun si Paul. Makikita natin na, example na lang dito, naalala niyo yung sa Cyprus, kasama niya si John Mark. Diba? Makikita natin na yung ugali talaga dito ni Paul, ayaw niya nung pabago-bago ng plano. Hindi ganoon yung ugali niya. Pero dito, handang mag-adjust si Paul. Dahil nga may nag-aabang sa kanya na may nagbabanta sa kanya sa lugar na yun. Handa siya magbago. Dun sa kwento kasi ni John Mark at ni Paul, naalala natin yung iniwan siya. Eh hindi naman yun yung plano. Gusto ni Paul magpatuloy sila sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa ibang lugar pa pagkatapos nila sa Cyprus. Pero umalis si John Mark. Nakita natin doon na inis talaga si Paul. Nagkaroon sila ng alitan dahil nga nagbabago ng plano, nasisira yung plano nila. And doon pala makikita natin na ayaw talaga ni Paul ng mga ganon na nagbabago yung plano. Gusto niya talaga si Paul talaga yung taong meron siyang schedule, laging ito yung may fiction na plano. Pero dito nakita natin na kahit may mga aberya, patuloy pa rin siya, nag-ready pa rin siya, nag-adjust siya dito sa lugar, sa kwento na to. Kayo ba, nararanasan niyo ba yung mga gantong bagay? Yung pabago-bago ng plano. Ano po na-feel nyo kapag pabago-bago yung plano? Sino dito yung mahilig gumawa ng schedule niya per week? May mga, tayo ba, ganun po ba kayo? Yung nag-schedule or, for example, may plano talaga kayo dito, umattend ng church. May plano kayo mag-outing, may camping kayo, tapos yung sasakyan nyo, nasiraan, maiinis talaga kayo, di ba? Bakit late na tayo? Ganyan. Pero alam nyo po, si Paul, instead na ganun, yung mainis, hahanap ng masisisi, hahanap ng kung ano-ano na mababanggit na maling salita. Instead na ganun yung gawin ni Paul, nagbago agad siya, nag-adjust siya ng plano. So, ganun po sana tayo, no? Instead na magbunganga tayo, ano ba yan? Bakit ang tagal naman? Bakit nasiraan yung sasakyan na yan? Nakakainis naman itong si kuya driver. Bakit hindi man lang chinek agad yung sasakyan bago umalis?
'Di ba? Instead po na umanap tayo ng masisisi sa mga ganong senaryo na nakakaaberya talaga sa plano natin, mag-isip po tayo instead mo, just think for another plan para magpatuloy. Hindi po magpatuloy bumunganga, para po magpatuloy doon sa plano natin, sa misyon mo para sa Panginoon. Ganun po yung pinapakita dito ni Paul. May mga tao ngayon na kahit may mga tao naman po na gusto niya, for example, may plano sila, gusto niya ito yung masunod, pero pag hindi pumapabor sa kanya, no, nagtatampo, right? May mga gantong tao, no? Kapag hindi pumapabor sa kanya yung plano, kapag nabago yung plano nila, ito na yung fix na yung plano nila sa grupo nila, ito na yung gagawin natin, ito na yung pupuntahan natin, tapos biglang nabago yung nagbago yung plano, majority, gusto ito na lang, baguhin na natin yung gagawin natin, ito na lang. Magtatampo, mag-live ng GC yan, no? May mga ganitong tao. Pero instead na ganun po, no? Dapat po, unawain natin kung itong bang plano na to is dapat ba talaga? Dapat meron tayo, kaya mahalaga po talaga na meron tayong teamwork, no? Nagkakaunawaan sa bawat isa para po maayos yung plano. Hindi po yung nagbabangaya, magtatampuhan. Instead po na magtampuhan, magpatuloy, mag-adjust, no? Ito po yung tinuturo dito ng Panginoon at ni Paul sa atin. Magpatuloy, huwag kang panghinaan at magpadala sa distraction, no? Instead po na mag-overthink tayo, magkaroon ng anxiety, kakaisip sa plano na hindi natuloy at mag-a-adjust ng plano. Instead po na gano'n, no, wag po tayong magpanghinaan, wag po tayong magpadala sa distraction ng mundong ito. Magpatuloy. Magpatuloy ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang number 1 natin. Okay, pangalawa, pagsamba sa kabutihan ng Diyos. Acts 20 verse 6 to 12. Sige po, sabay-sabay po ulit nating basahin. Sabi dyan, pagkatapos ng piyesta ng unleavened bread, umalis kami sa Philippi. Sakay ng barko, nagkasama-sama rin kami sa Troas pagkalipas ng 5 araw. Nag-stay kami doon ng 1 linggo. Verse 7, sabi dyan, Sabado ng gabi, nag-gather kami, sama-sama kaming kumain. Nagturo si Paul sa mga tao hanggang hating gabi kasi paalis na siya kinabukasan. Maraming ilaw na nakasindi sa kwarto sa taas ng bahay kung saan kami nagmi-meeting. May isang binata doon na nakaupo sa may bintana. At si Eutychus, humaba ang pagpipreach ni Paul, kaya inantok talaga yung binata at nakatulog siya ng mahimbing. Tapos nahulog siya sa bintana at bumagsak sa lupa mula sa 3rd floor. Patay na siya nung binuhat ng mga tao. Pero bumaba si Paul, niyakap niya si Eutychus, tapos sinabi niya, huwag kayong mag-alala, buhay pa siya. Umakyat na si Paul sa taas para kumain kasama ng mga tao. Tapos nagturo ulit siya hanggang madaling araw, saka siya umalis, inuwi ng mga disciples ang binata, buhay siya at masayang-masaya sila. Sakto, no? Nasa 3rd floor tayo. Silipin nyo nga po dyan, baka may nalaglag na dyan. Baka may nalaglag na dyan sa upuan niya. Ayan, so isa-isayin po natin to, no? Kung sa panahon po natin ngayon, kung sa panahon nila, may Paul na yayakap sa inyo pag natulog kayo dyan. Ngayon ba wala? Sige po, going back, no? Hindi man nakasama si Paul sa pag-celebrate ng annual Passover, dito na siya nag-celebrate, or hindi na siya nakasama dun sa central church niya sa Jerusalem, pero nagpatuloy siya dito sa paglalakbay, nagbahagi siya dito sa mga tao sa Troas. Ngayon, nagkasama-sama na sila. Ipapakita ngayon dito ni Dr. Luke, ano ba yung mangyayari sa gawain sa Troas.
paano sila nagsama-sama, sumamba sa Diyos. So, tingnan natin isa-isa. Sa maps po, no? Ayan. After niya dito sa Corinth, ay meron po ako dyan mas malaking, para makita rin nila. Ito na pala yun, no? Dito siya nag-stay sa Greece. Greece ngayon. Tapos, dahil nga may nag-aabang sa kanya dito, kung dito siya dadaan sa dagat, may nag-aabang, naglakad na lang po siya. Tapos nagkita-kita na sila dito sa Troas. So, binalikan niya muna itong mga taga Berea, Philippi, hanggang sa mapunta na siya dito sa Troas. Naglakad po siya dyan. Ngayon, isa-isahin po natin. So, dito, unang-una, ang araw ng Panginoon. Dito po, ang mga mananampalataya ay nagsasama-sama sa unang araw ng linggo. So dito kasi, sa napag-usapan natin, tuwing Sabado sila. Yun po yung unang araw nila. Sa kanila kasi, Mosawic calendar yung sinusundan nila. Ngayon sa atin, Gregorian calendar na po. Kaya Sunday po ang unang araw na natin. Pero dito, makikita natin na nagbibigay talaga sila ng time. Inuuna talaga nila ang Panginoon sa unang linggo. Yun yung inuuna nila, yung Sunday or yung Saturday sa kanila. And makikita natin dito, hindi man sila makapagtipon ng Sunday kasi sa kanila hindi holiday yun. Yung Saturday night, kasi tapos na ang kanilang mga trabaho. After nun, Saturday night, dun sila umaaten kahit galing silang trabaho. Most of them are slaves, sabi po sa mga pag-aaral. Most of them ng mga dumadalo doon sa Troas, yung nag-gather sila doon sa bahay. Dahil nga wala pang church noon. Dito, tulad sa atin dito, may sambahan na tayo, may church tayo. Sa kanila, mga bahay-bahay, kung saan sila welcome, doon sila nag-uusap patungkol sa Panginoon. And yun nga, nabanggit dito na most of them are slave or iba ay manggagawa, mga worker talaga. Nakikita sila sa upper room, sa third floor, katulad natin. Doon sila nag-uusap. And kasi wala kang silang simbahan. May mga pagkakaiba man ang katayuan nila. May mga slave, iba-ibang mga tao, iba-ibang posisyon ng mga tao nandito. Pero nagsasama-sama sila, iisa sila kapag nasa Panginoon. And sana po sa atin din, wala po, pagdating po sa Panginoon, wala pong mataas sa atin, wala pong mas mababa. Iisa lang po tayo. Iisa po ang tingin sa atin ng Panginoon. Ganon din po ang pinapakita nila dito. Wala nang pagkakaiba, iisa lang sila sa Panginoon. So sa hapunan naman, nung habang kumakain sila, hapunan ng Panginoon, ang mga slave ay kumakain sa isang lamesa habang nagtuturo sila Paul, yung mga disciple din ni Paul, habang nag-uusap sila dito, kumakain sila sa isang lamesa. So, makikita natin dito kahit mababa yung mga tao, pero yung sumasalo sila sa mga master nila, sa mga leaders nila. Sa panahon ba natin ngayon, bihira na lang po, yung kasabay mo sabay kang kakain sa mga amo mo. Bihira na lang po mangyari. Pero dito po, wala, pantay-pantay po talaga sila. Kahit po sa pagkain, sabay-sabay sila kahit ano pang estado mo sa buhay. And ang tawag po nila natin dito sa pagkakain nila is yung potluck, yung kapag every last Sunday, Yung mga may birthday, nagdadala sila dito na magkain, yung church, nag-aambag ng pagkain. Tawag po natin doon potluck. Pero sa kanila dito, love of feast or love feast, kinuha ito sa salitang agape. So pagmamahal talaga sa pagbibigayan sa bawat isa. Pagtapos nilang gawin to, ginagawa din nila yung banal na hapunan or yung communion sa atin. Every first Sunday naman natin ginagawa yan, dito sa church. And ginagawa rin po nila, pinagsasabay po nila dito. Ayan, so dito rin po, sa mensahe ng Panginoon, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, binabasa nila yung Old Testament naman dito. Sa panahon nila, Old Testament. Or pag may mga bagong sinulat
sa mga lugar nila, binabasa din nila to at pinag-aaralan, pinag-uusapan. At habang kumakain sila, ginagawa nila to. Pinag-uusapan kapag may mga katanungan. Kaya siguro humaba talaga yung usapan nila dito. Inabot sila ng hating gabi. Bukod sa paalis na talaga si Paul, dahil siguro may mga katanungan at sinasagot ni Paul yon sa oras mismo na yon. And walang nagre-reklamo. Ayan. Walang nagre-reklamo sa kanila habang nakikinig kahit inabot na sila ng madaling araw. Wala po akong pinaparinggan na po. Hindi po ako nag-overtime po. Wala naman po nagre-reklamo dito, no? Wala naman po nagre-reklamo. Ay, sige po. Thank you po. Sa kanila po, wala talaga nagre-reklamo. Sino sa inyo ang nangarap sana na marinig? Ayan, sino sa inyo yung gusto kayo po ba? Parang naisip nyo na po ba na, ano kaya feeling na doon ka sa situation na yun, no? Habang si Paul mismo, pinapakinggan mo nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Siguro ang sarap makinig talaga, no? Kasi focus talaga sila dito eh. Focus sila sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Wala silang naramdaman na inip. Siguro talagang si Paul, nakakagana makinig sa kanya talaga. Kasi dito, kahit abutin sila ng madaling araw, nakikinig talaga sila. Alam nyo, sa mga tagusunod ni Jesus, napakahalaga sa kanila ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ang patuloy na nagpapatatag sa kanila. Sa atin din naman ngayon. Ito talaga, mahalaga po talaga yung salita ng Diyos. At nakikinig tayo, inaaral natin to, hindi lang dito. Dahil ito po talaga yung magpapatatag sa atin. Sa buong simbahan, sa ating lahat, ito po yung magpapatatag sa atin sa araw-araw. Kaya mahalaga po na binabasa natin to. Hindi lang po tayo nakikinig dito. Hindi sila naiinip sa salita ng Panginoon. Inulit ko ulit, no? Ayan. Alam nyo po, ang mga tao sa simbahan, wala nang pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Maling-mali po iyan pag wala na pong pagpapahalaga sa salita or turo ng Panginoon. Puro na lang ang inaabangan na lang ng mga tao sa panahon ngayon. Kasi maraming simbahan na ganito. Ang inaabangan na lang yung mga joke ng preacher. Inaabangan na lang nila yung masaya lang, inaabangan nila. Pero kapag seryosohan na, kapag patungkol na talaga sa salita ng Panginoon, pag nakadirekta na sa Bible, nawawalan po sila ng gana. Hindi na po nila pinapahalaga. Maling-mali po ito. Dapat po talaga sa isang pag-aaral, lagi po natin tinatandaan yung salita ng Panginoon. Huwag lang po tayong umaabang sa mga ka-joke, sa mga patawa ng preacher. Huwag lang po sana doon. Kundi unawain po natin mismo ang salita ng Panginoon. At alam nyo po, kapag ang simbahan ay gumagawa ng isang gawain na hindi na patungkol sa Bible, kumbaga mag-gather yung mga, sa atin usually, ang mga nag-gather dito, mga magiti, mga youth, mga ligaya, kapag po yung mga yan, o yung mga prayer meeting po natin dito, or kapag nangyari po itong mga bagay na to, kapag hindi na po yan nakasentro sa Panginoon, wala nang usapin sa Bible, tara maglaro na lang tayo, tara sa oras na to, sa youth fellowship natin, maglaro na lang tayo, puro na lang tayo Bible eh. Nag-Sunday na nga tayo, nag-prayer meeting na nga, tapos dito pa naman sa youth fellowship, mag-aano pa rin tayo, Bible. Maling-mali po yun pag hindi na po nakasentro sa Panginoon. Kaya lagi po natin tandaan, dapat nakasentro lang sa salita ng Panginoon. Yun po ang goal ng simbahan, yun po ang pagmimission natin. Dapat sa salita lang ng Panginoon. Hindi po tayo dito nag-e-enjoy lang. Dapat po nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Pag walang patungkol sa salita ng Diyos, ayan, maling-maling po yun. Kung titingnan natin ang kasaysayan sa panahon ngayon, bumabagsak ang morality ng tao dahil kahit ang mga simbahan na hindi na nagpapahalaga sa pag-aaral o pagtuturo sa salita ng Diyos, nakatuon na lang, paminsan nakatuon na lang sa tao, sa nagsasalita. Hindi na sa salita ng, ang galing ng preacher na to. Ang galing, nakakatuwa. Lodi, idol. Doon na lang nakatuwa. Ang pogi naman na itong preacher na to. Doon na lang, nakatitig na lang.
Di na napapakinggan yung salita, nakatitig na lang sa... Joke lang. Ayan, tama mo, tawang-tawa kayo pag ang hype natin, kawag Yan, sige po. Ito po, ang pangalawa na masabi dyan, ang kapangyarihan ng Panginoon. Siguro medyo talagang late na eh. Talagang sa pagod, mayroon talaga dito nakatulog, di ba? Nakita natin. Siguro medyo masikip yung sa room, siksikan sila doon habang nagbabahagi ng salita ng Panginoon, siksikan sila doon. And may mga nakaupo na talaga sa bintana, hindi na sila magkasya. Sa atin dito, pangarapin din natin mangyari yun. Pero wag naman sana mahulog sa bintana, no? Pero magandang po yun, no? Yung halos magsiksikan na kasi ninanais talaga nila makinig sa salita ng Panginoon. Sana po maranasan din natin yun. And dito po nakita natin, siksikan talaga sila sa bahay. At siguro makapagod na talaga. Pero sinabi dito, sigurado akong hindi dahil walang buhay ang preaching ni Paul, si Eutychus ay natulog at nahulog sa bintana at dead on the spot. Hindi po yun yung dahil na boring yung binata na yun, na boring siya, nahulog tuloy siya sa bintana. Hindi po yun ang dahilan. Dahil po yun sa pagod. Sa pag-aaral ng Bible, sa pag-aaral ng mga Bible scholar, sabi nila dito, yung binatang daw na yun, o yung batang alipin na yun, ay 8 to 14 years old pa lang. Dahil sa sobrang pagod, sa buong araw, nagtrabaho, from Sunday, sa kanila kasi Saturday, from Sunday hanggang Friday or end of that Saturday, afternoon, nagtrabaho siya, tapos that night, pagod talaga ang naramdaman niya. Kahit gusto niya makinig ng salita ng Panginoon, ninanais niya, hindi na talaga niyang kinaya yung pagod, nakatulog siya. Pero sabi dito, kahit pagod na siya sa trabaho, hindi niya nakaligtaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi nga lang niya nakaya ng labanan ng pagod at antok at mahalagang naroon siya. Huwag din nating sisihin si Paul sa sobrang haba ng preaching niya sapagkat ito na rin yung huli niyang preaching sa kanila. Sa dami niyang mahahalagang sasabihin, yung mga nasa tabi, yung mga halos sa dami ng sinasabi ni Paul, siksikan sila doon, pero hindi nila napansin, no? Yung binata, si Eutychus, na nalaglag. Dahil talaga yung mga tao nakafocus sa salita ng Panginoon, nakikinig talaga sila. Kaya hindi na nila agad napansin yung binata. Pero nung nangyari ito, siguro nagkaroon sila ng break, napansin na nila ito, agad naman tumigil si Paul at inaksyonan to. Tumakbo siya para ipanalangin, niyakap niya. And yung ganitong pangyayari, yung pagkayakap niya, it's part of miracle na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Ganito din, nangyari din to sa iba-ibang libro din na nasa Biblia. Sa iba, mahirap sa kanila ang makinig sa isang oras. Sa atin, may mga ibang tao ganito. Yung span of time na ng mga tao ngayon, ilang oras na lang ang pakikinig nila. Ilang oras na lang po. Kaya nyo pa ba mamaya? Hanggang 2 hours po tayo dito. Meron po akong 30 pages. No? Ayan po. Kaya ba natin ito tapusin? Ma-encourage pa po ba kayo makinig? Kapag ganito po kahaba, ang babanggitin ko sa inyo. Yung mga iba po ngayon, hindi na po nila, kung dito sa panahon nila, kahit madaling araw, kahit walang tulugan, kayang-kaya nila makinig sa salita ng Panginoon. Pero ngayon, yung mga tao, 1 oras pa lang, ano ba yan? Tagal naman na ito. Lakad pa ako, Father's Day ngayon. May lakad kami mga family namin eh. Pero sila po, di ko naman po inaano yung Father's Day. We appreciate yung mga fathers natin dito. Na-celebrate po talaga yung mga yan. Pero ang point po dito, yung mga tao ngayon, hindi na nila kaya makinig ng mga mahabang preaching. Naboboring agad sila, 5 minutes, yun na lang talaga kinakaya nila eh. Pero pagdating sa investing in other time, kahit manood ka pa ng movie buong araw, kayang-kaya tapusin yung isang series. Kayang-kaya, ba't kaya ganun yung mga tao?
Sila, nag-i-invest sila ng time. Ay, etong mamaya pag-uwi ko, manonood ako na ito, paborito ko to. Yes, nag-upload na si papanoorin ko to. Kahit yung oras na yon is masasayang lang, is din na binigay natin yung part na yon sa Panginoon. Nawawalan tayo ng time na sa Panginoon, sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Pero pagdating sa mga palabas, pagdating sa mga gala, we can invest sa mga ganun time. Kahit ilang series pa no? Ilang series pa ng anime, Korean novela, mga ilang movie marathon pa nga madalas gusto ng mga tao. Manonood ng horror. Maling-mali po ito. We don't have time. Kaya natin mag-subscribe, bumili ng Spotify or mag-premium sa YouTube, mag-premium sa Netflix. Kayang-kaya. Pero pagdating sa Panginoon, pagbibigay na nga lang ng time, hindi na nga lang gagastos. Makikinig ka na lang, di pa talaga kaya ng mga tao. Pero, tapos pupunta sa simbahan, sasabihin nila, magbibigay sila ng time. May mga ganito naman, bibigay sila ng time sa simbahan. Pero, yung full effort naman nila, na sa pakikinig, pagpunta, inaantok, nagmamadali, walang pagbibigay ng time, sa kanila nga, binubuhos nila yung oras nila, isang araw, kahit overnight sila, yung Sabbath day nila, yung buong araw na yun, ibinibigay talaga nila sa Panginoon eh. Pero tayo, ilang oras lang, 3 hours, 5 hours, mag-overtime man yan, di man matatapos yung buong araw natin dito eh. Pero inip na talaga yung mga tao. Pag ganito po yung mindset natin, nakakaawa po yung mga ganito. Walang pagbibigay ng oras sa Panginoon. Alam niyo po yung mga follower ni Jesus, they give their whole day, kahit puyatan pa sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Ngayon, ilang oras lang sa pakikinig o pagbabasa ng salita ng Diyos, pagdi-devotion na nga lang, no? Hirap na hirap pa rin yung mga tao. Paano kaya yung oras? Ito po, paano kaya, what if lang naman to, Hindi po ito what if lang, hindi po siya yung sa talaga sa Biblia na ito yung mangyayari. Pero what if, nakadepende sa oras mo, pagbibigay mo ng oras sa Panginoon ng kaligtasan mo. Nakita ko dito, isang araw ka lang, sa buong pagbibigay mo ng oras sa Panginoon, isang araw lang yung naging total. Isang araw ka lang sa heaven, pagbaba sa ka na. Paano kaya pag gano'n, yung nakadepende sa oras? Siguro lahat ng tao, araw-araw na talagang makikinig, magbibigay ng time sa Panginoon, pag ganito yung nakadepende sa oras. O isang linggo ka lang dito sa heaven, na pagtapos niyan, dito ka na sa lupa. Paano kaya pag gano'n, Buti na lang po, buti nga naka-isang linggo pa Paano kaya pag isang minuto mo lang binigay yung oras mo sa Panginoon? Maling-mali na po ata yun. Pero what if lang naman po ito, hindi po ito akda talaga sa salita ng Panginoon. Pero gusto ko din po sana ibahagi sa inyo na we have to give time. Kailangan din natin mag-invest sa pakikinig, sa pag-aaral. Dapat hindi puyat, dapat may lakas at handang mag-aral at sumamba sa Panginoon. Dapat po, kung mag-i-invest tayo, kung gusto natin umattend sa simbahan, gusto natin makinig ng salita ng Panginoon, we prepare. Dapat nag-i-invest tayo. Maaga ako atin sa church. Matutulog ng maaga. Hindi magpupuyat. Ganun po yung binabanggit dito. Yun po sana, give time din sa Panginoon. Isang oras, yun lang yung ibibigay mo sa Panginoon. Let's give our best para sa Panginoon. Pagsamba sa kabutihan ng Diyos, yan po yung number 2 natin. Kaya po, kapag may nakatulog dyan, or nahulog, wala na pong Paul sa inyo na yayakap. Pangatlo, ayan, sa pangatlo na po tayo. Paglalahad
ng mensahe ng Diyos. So dito tayo sa verse 13 to 38. Sabay-sabay po nating basahin sa ating Biblia. Mula sa Troas papunta sa Miletus. Nauna kaming sumakay ng barko papuntang Assos para makipagkita kay Paul doon. Siya ang nagsabi na gawin namin to kasi plano niya magbiyahe sa lupa imbes na sa dagat. Nung nagkita kami sa Assos, sinama namin siya papuntang Mitilene. Sumakay ulit kami ng barko galing doon, tapos nakarating kami sa Chios the next day at sa Samos nung second day. Then sa Miletus nung third day. Nag-decide si Paul na lampasan ang Ephesus para hindi na siya magtagal sa Asia. Kung pwede sana gusto niyang nang makarating agad sa Jerusalem sa araw ng Pentecost. Nagpaalam si Paul sa mga leader sa Ephesus. Verse 17. Galing sa Miletus, nagpadala si Paul ng mensahe sa Ephesus. Nang request niya, i-meet siya ng mga leaders ng church. Pagdating ng mga leaders, sinabi niya sa kanila, alam niyo mismo kung paano ko namuhay sa buong time na kasama niyo ako. Simula nung tumuntong ako sa Asia, nagpakababa ako sa paglilingkod sa Panginoon. Sobrang nalungkot ako sa dami ng pagsubok na hinarap ko dahil sa masamang plano ng mga Jews. Hindi ako nahiyang tulungan kayo, nagturo at nag-preach ako in public pati na sa mga bahay nyo. Winarningan ko ang mga Jews at Gentiles na nagsisi at tumalikod sa mga kasalanan nila. At dapat silang magbalik loob sa Diyos at manalig sa Panginoon o nating si Jesus. Ngayon, bilang pagsunod sa Holy Spirit, babalik ako sa Jerusalem kahit na hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin dun. Alam ko lang, sinasabihan ako ng Holy Spirit na kulungan at paghihirap ang naghihintay sa akin sa bawat city na pupuntahan ko. Pero para sa akin, hindi importante ang buhay ko. Ang mahalaga lang ay matapos ko ang misyon na pinagawa sa akin ng Panginoong Jesus. Ang i-preach ang magandang balita tungkol sa sobrang kabaitan ng Diyos. Nakasama ko kayong lahat sa pagpipreach tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero alam kong hindi nyo na ako makikita ulit. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi na ako mananagot kung mawala man ang isa sa inyo. Kasi hindi nagdalawang isip na sabihin sa inyo kung ano ang buong purpose ng Diyos. Kaya ingatan nyo ang sarili nyo. At ingatan nyo din ang lahat ng members ng grupo na binigay sa inyo ng Holy Spirit para alagaan. Alagaan yung mabuti ang church ng Diyos na binili niya kapalit ang buhay ng sarili niyang anak. Alam ko na pag alis ko, may mga mababangis na wolf na dadating sa inyo at hindi nila hahayaang makaligtas ang mga members ng grupo. Babalik ta rin nila ng ilan sa mga grupo nyo ang katotohanan para makuha nila ang mga disciples. Kaya dapat alerto kayo. Tandaan nyo kung paano tinuruan ang bawat isa sa inyo sa loob ng 3 years. Naiiyak pa ako araw at gabi nung tinuruan ko kayo. Ngayon, pinapaubaya ko na kayo sa Diyos at sa mensahe tungkol sa sobrang kabaitan niya. Yan ang magpapatibay at magbibigay sa inyo ng mga blessing na para sa bayan ng Diyos. Hindi ko pinag-interesan ang silver o gold o kahit damit na kahit na sino. Alam nyong nagbanat ako ng buto para mag-provide ang lahat ng kailangan ko at ng mga kasama ko. Pinakita ko sa inyo kung paanong ang ganitong pagsisikap ay dapat nating tulungan ang mga mahihina. Tandaan nyo ang mga sinabi ng Panginoong Hesus. Mas blessed ang magbibigay kaysa tumanggap. Pagkatapos niyang magsalita, lumuhod siya at nagpray kasama ang lahat ng nandun.
Grabe ang iyak nilang lahat, niyakap nila si Paul at hinalikan. Talagang nalungkot sila dahil sinabi niyang ito na ang huling nilang pagkikita. Tapos hinatid nila si Paul sa barko. Okay, pinili ni Paul na maglakad kaysa sumakay sa bangka, no? Para mas madami pa siyang time na makasama. Si Dr. Luke, nahiwalay sa kanya pansamantala kasi lagi niya kasama si Dr. Luke. Siya yung nagsusulat ng mga ginagawa ni Paul. Siya yung nagsusulat nito. Pero dito, nakita natin na naghiwalay sila kasi nauna sila doon sa Miletus. Tama ba? Naghiwalay sila dito kasi si Paul gusto niya maglakad para makasama pa niya ang mga disciples at mahaba pa ang time nila, makamusta niya, makabanding muna niya sa huli niyang pag-i-stay sa mga lugar na yon. Pwede naman siyang dumaan sa Ephesus, pero pinili niyang hindi na pumunta doon, no? Pinasundo na lang niya yung mga leaders. Hindi na siya pumunta sa Ephesus mismo. Dito na lang siya saan po yung maps? Pwede po pa-check. Sa baba na lang po yan ng Ephesus. Ito po yan. Ito yung Ephesus. Dito na lang po siya. Nagbigay na lang po siya ng sulat para pumunta yung mga leaders na nasa Ephesus dito sa Miletus. Diyan po siya. Okay? Alam niyo po, ang unang pagkakunawa ko dito, kaya ayaw niyang pumunta na sa Ephesus kasi baka mag 3 years na naman siya doon, tumagal na naman siya. No? Pero hindi po. Dahil sapat na yung mga nabahagi niya sa mga taga-Ephesus. Nagtagal siya doon ng 3 years. Yun yung mission niya na pinakamatagal po. 3 years siya nag-stay sa lugar na yun. Yung pinakamatagal niya na nag-stay sa bawat lugar. 3 years po. At dito niya ginawa yun sa Ephesus. At sigurado siyang napalakas niya itong mga tao dito. At gusto niya lang ma-meet yung mga leaders para magbigay ng encouragement, palakasin ang bawat isa. Sa Book of Acts, napakaraming mga nakausap ni Paul. Mga Jewish, synagogue congregation, Gentiles, church leaders, Jewish mob, Jewish councils, at mga government official. Nakausap na ito ni Paul. Marami na siyang nakausap. Pero ngayon, ang gusto na lang niya makausap is yung mga Ephesian elders. Gusto niyang makausap na lang yung mga leaders dito. Makikita natin kung paano si Paul bilang isang pastor dito sa mga leader ng Ephesians. Hindi siya bilang isang evangelist na nagbabahagi ng salita, defend ng faith. Dito po, pinakita niya na isa siyang pastor nagtuturo sa mga leaders. Makikita din natin kung paano siya naglingkod ng 3 taon sa Ephesus. Papakita niya dito. At nabasa naman natin, di ba, na grabe ang dinanas niya. Umiyak pa talaga siya sa sobrang hirap na naranasan niya. So, may pag-aaralan tayong 3 bahagi dito. Una, inaalala niya ang nakaraan. Pangalawa, pinakita niya ang kasalukuyan. Pangatlo, ibinigay niya ang babala sa inaraw. So, past, present, and future. Makikita po natin dito. Sa una, inaalala niya ang naging tapat siya sa paglilingkod sa Panginoon sa kanyang pamamalagi sa 3 taon. So, naglingkod siya doon sa Ephesus. Pinakita niya dito na noon, ito kasi pasyon noon naglingkod siya doon ng 3 taon, nagbahagi siya ng salita ng Panginoon, nagturo siya sa ganung kahabang taon. Sunod, pinakita niya dito na ang kanyang nararamdaman sa mga nangyari at pwede pang mangyari. Sa uli, inahain niya ang mga pwedeng mangyari na dapat mag-ingat ang mga simbahan. Nagbigay siya ng warning sa mga simbahan, sa mga leaders nito. Okay, so dun muna tayo mag-focus sa verse 18 to 21. Sabi doon, inaalala niya ang nakaraan. Ipinahayag niya na ginawa niya ang lahat ng bagay para sa Panginoon. So dito sinabi niya na hindi siya nag-stay doon para lang sa pera, para lang mag-enjoy, mamasyal doon, dahil may mga magagandang tanawin. Hindi po siya nag-enjoy doon at ang ginawa po niya ay naging alipin talaga siya ni Jesus or naglingkod talaga siya
para sa Panginoong Hesus. Binahagi niya ang salita ng Panginoon. Hindi siya sa pansarili niyang kapakanan lang. Sa 3 taon, hindi siya naging makasarili doon. Binahagi talaga niya. Yung motibo niya is paglago sa mga tao na nandoon. Inilahad niya ang magbuting balita. Nabuhay siya nang walang tinatago. Hindi niya ikinakahiya salita ng Panginoon. Binahagi niya to sa mga bahay, sa mga synagogue, sa mga kung saan nagagather yung mga tao. Binahagi niya ito kahit saan, in public, nagbahagi siya ng salita ng Panginoon. Tayo po ba? Patago pa po ba natin binabahagi ang salita ng Panginoon? Si Paul po, ganun pong ginawa niya. Binahagi niya in public po. Kaya po, minsan nakakatuwa yung mga sumisigaw po talaga, no? Na pagbabahagi ng salita ng Panginoon in public. Tayo po kaya, nababahagi pa ba natin yung salita ng Panginoon? Si Paul po, hindi siya nagmataas, bagkus patuloy siya nagpakumbaba. At hindi ginamit ang mga kapatid para paglingkuran siya. Hindi po siya yung nagmamataas doon dahil siya yung leader. Sa oras na yon, siya yung nagbabahagi, siya yung parang elder talaga na nagtuturo sa mga tao doon. Hindi po niya ginawang advantage yon na siya tinitignan ng mga tao, kundi tinulungan niya talaga, ginamit niya yung pagiging leader niya para mag-ibahagi yung salita ng Panginoon. Hindi po niya ginamit ito para lang paglingkuran siya, magbigay sa kanya ng mga bagay-bagay, magbigay sa kanya ng mga pera. Hindi po niya ginamit ito para paglingkuran siya ng mga tao. Ginamit po niya pagiging leader niya, yung influencer niya doon, para ibahagi ang salita ng Panginoon. At tayo rin po sana, sa mga, alam ko po, may mga grupo tayo na tayo po yung tinitignan sa mga kabataan, younger sa mga kapatid natin, or nakakatanda. Maging magandang influence po tayo. Huwag po natin gawing advantage yung pagiging matanda natin or mas nakakaalam, no? Ibahagi po natin, instead po na paglingkuran nila tayo, ipakita po natin na hindi dapat tayo yung paglingkuran nila, kundi yung Panginoong Hesus lang. Ganun po ang ginawa dito ni Paul. Nagpakumbaba siya, pero handa din siyang harapin ang lahat ng binabato sa kanya ng kaaway. Yes, nagpapakumbaba siya para mas maunawaan siya, pero kapag darating na yung mga kaaway, handa siyang harapin ito. Yung mga binabato sa kanyang salita, handa po siyang harapin to. Sa panahon ngayon, sa panahon ng pagluha, hindi siya sumuko. Kahit nahihirapan na siya sa araw na yun, sa 3 taon, panigurado. Grabe yung hirap talagang dinanas ni Paul. Pero hindi siya po sumuko, nagpatuloy po siya. And alam ko po, ilang taon man na tayong Christian dito, ilang taon na tayo naglilingkod sa Panginoon. Yes, mahirap po talaga, no? Kaya we encourage you na magpatuloy kahit ganun po yung nararanasan natin. Magpatuloy po. Kahit may panahon na pagluha, may panahon na paghihirap, magpatuloy po. Huwag po tayong sumuko. Sabi nga nung sa mga series natin na napagdaan, no? Hindi susuko. Tama. Matatag sa lahat ng pagsubok. Isang kompletong mensahe ang binabanggit niya. Hindi kulang. Katulad sa last Sunday, hindi niya nililihim yung iba. Ay, parang dito dapat mapakinggan ng iba. Ay, hindi ko kaya ituro to. Dito muna, nililihim. Kompleto po ang pagbabahagi niya ng salita ng Panginoon. Detalyado. And sana po tayo din, no, kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon, aralin po natin mabuti para kompleto po talaga. Unawain natin mabuti para kompleto yung mensahe. Di porket, ang hirap naman nito, ang lalim naman nito. Huwag na to, skip na to. Pero mahalaga yun eh. Mahalaga po yung parte ng bawat salita ng Panginoon. Dito nga po, pag nagbabahagi kami, iniisa talaga natin yung verses kasi makikita natin dito, kahit isang verse lang, napakahalaga po talaga. Kaya paminsan po, hindi na talaga may iwasan na mag-overtime tayo kasi napakaganda po talaga ng bawat mensahe sa bawat verses. Napakaganda po talaga ng mensahe ng Panginoon. Kaya pag tayo po, nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon, pag nagmi-mission po tayo sa mga ibang tao, dapat po kompleto, detalyado, walang kulang. Wala po tayong ililihim sa kanila, baka hindi pa nila maunawaan to. Ipanunawa po natin mabuti sa kanila. Kaya mahalaga po,
nag-aaral po. At sinabi niya dito na ito lang ang balita na makakapagligtas sa lahat na nagtitiwala. Naituro niya ang lahat na kakailanganin nila. So sa 3 taon na ituro na niya ang lahat ng kailangan mula sa doctrines, sa duties, ang mga privilege and responsibilities. Naituro na niya ito sa mga taga-Ephesus at na dapat isabuhay ng isang mananampalataya. At tayo rin po, bilang isang mananampalataya, lahat po ba tayo dito nananampalataya? Amen. Yan. Kung lahat po tayo nananampalataya, isabuhay po. Hindi po ibasura, isabuhay po. Nagiging balanse siya para sa kanila na matutunan ng Jews at Gentiles ang lahat ng bagay. Again, sabi niya dito, Jews at Gentiles, no? Pero, ang mission niya kasi, ang pinapagawa sa kanyang mission noon is ibahagi sa mga hindi Jew, sa mga Gentiles, ibahagi lang sa mga taong yun. Pero dito, no, binabahagi pa rin talaga niya sa Jew at sa Gentiles para balanse pa rin. Naging balanse pa rin siya. Pinapahalagan pa rin niya na dapat matutunan ng lahat. Walang exemption. Lahat matutunan. Lahat ng tao, lahat ng mga lahi, mauunawaan or maisa sa puso yung salita ng Panginoon. Si Paul, pinakita niya simula makakilala at nagsimula siyang mag-mission. Simula nung nakilala niya ang Panginoon, simula nung mag-mission siya, hindi siya nahiya ibahagi salita ng Diyos. So, ayun po again, ilang taon na po tayong Kristiyano? Kaya na ba natin magbahagi ng salita ng Panginoon? Ilang taon ka na pong Kristiyano? Nagbabahagi ka na ba salita ng Panginoon? Naalala ko po, ito rin po, sa akin po personally, ito yung nag-encourage sa akin, no? Si Pastor Arman, si Lolo Boy. Every prayer meeting, pag siya po yung nakakausap ko, lagi niya po binabanggit na 1 taon pa lang siyang Kristiyano, baby Christian pa lang siya. Nagbabahagi na siya, marami na siya na babahagian ng salita ng Panginoon. And parang inaano niya na, ikaw, ilang taong ka ng Kristiyano? Sino na yung na-win mo? May mga nadala ka na ba sa Panginoon? And sana po tayo po, no? Ilang taon na po tayo, ilalahanin nga po natin. May mga nawin na po ba tayo para sa Panginoon? Or makasarili tayo kasi gusto lang natin tayo baligtas? Maling-mali po yun. Nahihiya ka pa rin po ba? Ipakilala yung Panginoon mo. Nahihiya pa ba kayo? Ipakilala yung Panginoon nyo? Panginoong Jesus, nahihiya pa ba kayo? Antok na? Nasa 3rd mission na po tayo. Wala na po tayo sa Antioch. Parang Antioch pa po kayo eh. Wait lang po. Sa panahon po ngayon, maraming tao na they used to share word of God for fame para lang maging sila yung kilala. Ginagamit ang salita ng Diyos sa pag-awit sa Diyos, sa pagmi-ministry sa Diyos, para lang sa kasikatan. Ginagawa lang nilang front yung pagmemensahe. Pero ang goal nila is sila yung maging sikat. Marami po sa simbahan na ganito yung for fame lang, magaling magsalita, ginagalingan talaga magsalita, mag-preach, ginagalingan mag-ministry, mag-instruments, lahat ng tumatayo sa mga stage, sa mga ganito. May mga taong ganon. They use word of God or ministry para lang sa kasikatan. At maling-mali po yun. Ang mga tao, ginagamit lang ang Diyos para sa kasikatan na yan. Pero ito ang tandaan nyo, kung naghahanap ka ng kasikatan, kung tayo po, naghahanap po kayo ng kasikatan, hindi mo po ito makikita sa mga tao na nakakasalumuhan nyo. Ang naisin po natin yung kilalanin ka ng Diyos. Kilalanin ka ng Diyos na pagmamay-ari ka niya, na silyado ka na sa Panginoon. Yun po ang hanapin nyo. Yung makilala ka ng Diyos, hindi po yung makilala ka ng maraming tao. Yun po ang naisin natin. Sabi dyan, after nung nakaraan, after niya pinakita
ang nakaraan. Ngayon naman, dito naman tayo sa pinakita ang kasalukuyan naman, yung presence. Sa verse 22 tayo at to 27, sabi dyan, sa salita ngayon mula sa nakaraan, patungo siya sa kasalukuyan naman. Binuksan niya ang lahat ng kanyang binuksan lang ang kanyang puso sa kanyang mga kaibigan. Walang itinago sa kanila at ngayon papunta na siya sa Jerusalem. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, bilangguan man o paghihirap. Ang mahalaga lamang sa kanya ay pagkatawag ng Panginoon sa buhay niya. So dito pinakita niya na yung mangyayari sa kanya, yung nararamdaman niya sa kasalukuyan na alam niyang may nag-aabang sa kanya sa Jerusalem. Di niya maunawaan kung ito ba ay pagkakulong or paghihirap. Pero yun yung nararamdaman niya sa oras na yun. And ang mahalaga lang sa kanya ay ang pagkatawag sa kanya, yung kalooban ng Panginoon sa kanya. Yun yung mahalaga. Wala siyang pake kung ano mangyayari sa kanya. Ang mahalaga sa kanya yung kalooban, yung pagtawag sa kanya ng Panginoon. Tayo po ba? Malinaw na ba sa inyo kung ano yung purpose nyo sa buhay? Malinaw na po ba sa inyo? Kung bakit kayo nandito? Kung ano yung purpose po natin? Si Paul po, nakita na niya kung bibilangin niya ang kayamanan ng mundo na ikukumpara sa pagsunod kay Jesus, kung money or Jesus yung pipiliin niya, pinili niyang sumunod kay Jesus, ito ang tunay na mahalaga sa kanya. Sabi nga sa verse 24, pero para sa akin, hindi importante ang buhay ko. Hindi importante sa kanyang buhay niya. Ang mahalaga lang ay matapos ko ang misyon na pinagawa sa akin ng Panginoong Jesus, ang i-preach ang magandang balita tungkol sa sobrang kabaitan ng Diyos. Kung ikukumpara man niya ang katagumpayan at kasikatan na inaalok ng mundo, kung kayo po, ganun po, kung may bibigay sa iyo, kung papipiliin ka, ikukumpara mo yung katagumpayan at kasikatan na inaalok sa iyo sa mundo, anong pipiliin mo? Yung bagay ba na yun o yung Panginoong Hesus? Siyempre, depende kung nag-aaral ka ba talaga sa Panginoon. Kung inuunawa mo ba talaga ang salita ng Panginoon. Si Paul po, nagawa niya ang dalawang bagay na ito. Yung katagumpayan, kasikatan na inalok sa kanya. Pero sa Panginoon, nagawa niya ang dalawang bagay na ito, mas higit pa ang katagumpayan na matapos ang ipinagawa ni Jesus. At ang kasikatang makakilala at piliin siya ng Diyos. So dito po, mas pinili niya na makilala siya. Yung kasikatan is makilala siya ng Diyos. Sana tayo din po, katulad po na sinabi ko, na naisin po natin na mas instead na makilala tayo ng maraming tao dito, anong silbi nun, makilala ka lang nila. Kahit kilalanin ka lang, wala po silang payo sa inyo. Pero ang Panginoon po, naisin po natin na mas makilala ka ng Panginoong Hesus. Yun po ang tunay na kasikatan. Pag kilala kang anak ng Diyos, pag mamayari ka ng Diyos, maging proud ka doon, instead maging proud ka, uy, yung follower ko, 1M follower, uy, nag-subscribe sa akin, no? Uy, yung dami nag-like sa post ko, kilalang kilala na ako, lahat na gagawin para lang, yung sa social media ngayon, lahat na gagawin para lang makilala ka, mapansin ka ng tao, para lang maging sikat ka. Yung mga makikita natin sa social media, papakita na lahat talaga sa social media, ipapakita na lang lahat para lang gagawin lahat para lang mapansin, para lang maging sikat. Pero anong tunay na kasikatan po lagi niyo pong tandaan? Sa Panginoon po, na makilala ka niya, piliin ka ng Diyos. Yun po ang tunay na kasikatan. Sabi nga sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14, meron po ata ako dyan. Ayan, sabi po dyan sa verse 12, hindi sa nakuha ko ang mga gusto ko o perfect na ako. Pero pag pupursige ako para makuha ko ang prize, kasi ito yung dahilan kung bakit ako tinawag ni Christ Jesus. Syempre, mga kapatid, hindi ko iniisip na nakuha ko na ito. Pero ganito ang ginagawa ko. Kinakalimutan ko ang past at nagpo-focus ako gawin ang best ko para sa darating na future. Kaya tumakbo ako diretso sa goal
para makuha ko yung prize na pagkakaroon ng buhay sa langit dahil sa ginawa ni Christ Jesus. Doon ako tinawag ng Diyos. Yun po ang purpose. Sana po tayo po, ganun po, yung goal natin is yung prize para sa atin ng Panginoon. Kaya po sumusunod tayo sa Panginoon. Yung makasama natin yung Panginoong Hesus sa langit. Hindi po yung mag-enjoy lang tayo dito sa pansamantala na nangyayari sa mundo. Hanapin lang natin yung kasikatan dito sa mundo. Huwag po nating naisin yun. Wala pong kakwenta. Sorry po sa term kung pangit man. Wala pong kakwenta-kwenta ang mga bagay po na matututunan lang natin sa mundo ngayon. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, meron din po ako dyan. Ayan. Kaya ngayon, may naka-prepare para sa akin na corona. Ito ang award para sa mga namuhay ayon sa gusto ng Diyos. Sa araw na yon, ang Panginoon na makatarungang judge ang magbibigay sa akin ng corona. Hindi lang ako ang bibigyan, pati ang lahat ng gustong-gustong bumalik na sa Kanya. Sana po ganito, no? Sino pong gustong maranasan ito, no? Yung may award ka? Sino po dito mga naka-experience na ng may mga award? Ayan. Or kahit wala. Sinong gusto makaranas ng award? Kahit wala ka man lang award sa school, no? Wala ka man mga award. Pero dito, no? Kahit ito lang makakuha ka ng award sa Panginoon, malaking bahagi na po yun ng buhay mo. Napakaganda po nun. Si Paul po, no, going back, hindi man siya ganun kayaman, pero sa lahat ng pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya, ay nagawa niya ang lahat ng buong puso at katapatan sa Diyos. Kahit di po siya mayaman, si Paul hindi man siya ganun kayamanan, kahit naranasan yung paghihirap, nagpatuloy siya sa Panginoon. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, sabi diyan, obligasyon ng mga nagsuserve na maging tapat sa master nila. Kahit anong estado mo man, as a follower of Jesus o naglilingkod ka sa Panginoon, obligasyon na mag-serve ka sa Kanya. Yun po yun. Obligasyon mo mag-serve sa master mo, which is si Jesus. Sabi pa diyan, at sa pagiging isang saksi, hindi siya natakot kung nakatayaman ang sariling buhay at kamatayan. Wala siyang pake kung kamatayan or pagkakulong yung buhay niya. Wala siyang pake. Ang gusto niya lang po ay yung mabahagi, may pakilala ang Panginoon sa maraming tao. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 2 verse 15 to 16, sabi diyan, kayang i-judge ng tao ang Holy Spirit, ang lahat ng bagay, pero walang makaka-judge sa Kanya. Kasi sinasabi ng Scripture, sinong nakakaalam sa iniisip ng Panginoon? Sinong pwedeng mag-advise sa Kanya? Pero kung paano mag-isip si Christ, ganun din tayo. So, walang ibang makaka-judge. Yes, ginajudge ng mga tao. Marami nagja-judge sa Kanya. Pero walang makakapagsabi sa plano ng Panginoon sa iyo, sa iniisip ng Diyos. Walang makakasabi nun. Kaya handa siya magpatuloy kahit buhay man niya ang kapalit or kamatayan. At patuloy niyang ipinagsigawan ang magandang plano ng Diyos. Nakita natin yan sa verse 25 ng Acts 20. Sabi diyan, nakasama ko kayong lahat sa pagpipreach tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero alam kong hindi nyo na ako makikita ulit. Pero hanggang sa dulo, no? Kahit hindi na siya makikita, tayo po ba hanggang sa dulo po sana ng pananatili natin? Hindi man dito sa simbahan, sa buhay natin, sa mundong ito. Ganun po sana. Hanggang sa dulo, babahagi natin ang salita ng Panginoon. At sa uli bilang isang tagabantay, maging bantay. Kaya sinabi nga sa verse 26, kaya sinabi ko sa inyo, hindi na ako mananagot kung mawala man ang isa sa inyo. At nag-warning na dito si Paul. Dahil nga huli na niya yun, wala na siya hindi na siya magpapakita sa mga disciple na niya yun, sa mga leaders na nandoon, hindi na siya magpapakita, huli na niya yun.
winarningan niya na bantayan nila yung puso nila, bantayan nila yung mga darating na panganib. If mawala sila sa Panginoon or mawala ang isa sa kanila, hindi na pananagutan ni Paul yon. Pinaubayan na niya ang mga tao doon sa Diyos. Nanatili siyang gising at nakikinig sa banal na Espiritu. Sa lahat ng nais niyang ipagawa, nagawa na niya ang lahat ng ito para sa lahat ng hindi para sa kanyang sarili. At hindi para sa kanyang sarili. Ayan, eto, madami sa ating mga kapanahunan, mga tinawag na tagabantay. Ngunit, ang iniisip lang ay ang kanilang sarili. Lahat po sa atin, no, tinatawag po tayong tagabantay. Kasi binabantayan natin ang bawat isa na hindi po tayo mahiwalay sa Panginoon. Pero yung iba, iniisip lang nila yung sarili nila. Nakikita na nilang mali yung kasama nila, mali na yung ginagawa. Hinahayaan lang nila at pinapabayaan. Marami sa church ngayon na nawawala sa simbahan, hindi na nagpapatuloy, pero hindi na natin binabalikan. Baka may mga ini-invite tayo or mga dinala na tayo sa Panginoon na pasamantala na naligaw, pero hindi na natin binabalikan. Alalahanin po natin sila. Huwag po tayo maging makasarili. Ito po, naniniwala po ba kayong may impyerno? Amen po? Naniniwala po ba kayo may impyerno? Naniniwala ka ba ang lahat ng hindi nagtitiwala sa Diyos mapupunta sa impyerno? Kasi kung hindi mo kinakatakutan ang mga bagay na to, mawawala ng saysay ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kung hindi ka naniniwala na may impyerno, kaya nga po dapat bantayan natin na hindi dapat hindi tayo dapat mapunta sa lugar na yon. Bantayan natin ang bawat isa, magtulungan tayo na bantayan ang bawat isa na walang mawawala sa atin. Magpapatuloy kahit wala yung leaders, wala yung nagmumuno sa isang simbahan, wala tayong tinitingnan, pero dapat nagpapatuloy. Hindi po nakabase sa isang tao lang, nagpapatuloy po. Ito po ang sinasabi ni Paul. So, pinakita naman niya dito na po tayo sa ibinigay niya ang babala sa hinaharap. Sabi dyan sa verse 28 to 38. So, tingnan po natin. At sa kanyang mga huling salita ng pamamaalam sa kanila, ipinakita niya ang kahalagahan ng simbahan. Nakaukit sa Diyos ang simbahan. Ibinuwis ni Jesus ang kanyang buhay para sa simbahan. At ang simbahan ang tinawag na banal na espiritu para sila ay patatagin at pagtagumpayin. Sa kanyang pagbabala, may mga asong lobo sa paligid natin na gustong lapain ang mga tupa ng Diyos. Nakita natin yan, yung wolf, sinabi dyan sa verse 29. Sabi dyan sa verse 29, di ba? Alam ko na pag alis ko, may mga mababangis na wolf na dadating sa inyo at hindi nila hahayaang makaligtas ang mga members ng grupo. So, ito yung mga false teachers. Marami pong ganitong tao, pekeng Kristiyano. Ginagamit ang simbahan at ginagamit ang simbahan, yung kahinaan ng isang simbahan para lang makinabang sila. Kaya napakahalaga po na nauunawaan mo ang mabuting balita ng Diyos. Nag-aaral ka kahit wala po yung mga leader or namumuno. Dahil po, para maingatan nating lahat yung simbahan. Hindi lang nauunawaan, kundi pinagkakatiwalaan mo din ang mga salitang ito. Binabasa mo, hindi mo lang inuunawa daw. Dapat yung mga salita na yon pinagkakatiwalaan mo din. Marami tayong makikita or pwedeng ma-encounter na ganito. Yung tipong magaling mag-preach. Again, magaling mag-preach. Marami pong ganyan tao. Mga magagaling mag-serve sa Diyos. Galing magpaiyak ng gitara. Maraming ganito po yung paunti-unti nilang sisiraan. Galing mag-instrument, mag-ministry, mag-worship sa Panginoon. Pero makikita natin, unti-unti niya sinisira ang simbahan. Marami pong ganitong tao. Mga pekeng Kristiyano. Sana po, wala naman po sa ating pekeng Kristiyano. Amen po ba?
Wala naman po dito ngayon. Hindi pa dumarating. Kaya po, sa mga ganitong pagkakataon, maging handa po tayo dahil may mga chance na may encounter tayo darating sa atin na mas magaling, nagpapanggap na peging Kristiyano at makikita natin parang at the end, parang doon na lang tayo nakafocus sa Kanya. Maling-mali po ito. Kaya dapat banabantayan natin hindi lang ang sarili, pati po ang simbahan. Pero dito yung mga tao na nasa simbahan na, tapos dahil umalis na si Paul, umalis na yung mga pasamantalang umalis, yung mga leaders natin, bigla magbibida, magbabalik ta rin, hihiwalayin yung mga tao, paghihiwalayin, nagkakaroon ng division, mahahati ang simbahan, maling-mali po ito. Dapat po, bantayan natin ang mga ganitong tao. Kaya mahalaga na marunong tayo magbasa ng Biblia. Marunong po ba kayo magbasa ng Biblia? Marunong po ba tayo? Amen po ba? Mahalaga po. Yan. Lagi po natin binabanggit yan, no, na marunong magbasa. Araw-araw yung basahin. Hindi po kami magsasawang ulit-ulitin yan. Dahil yun lang po talaga ang magpapatibay sa atin. Yung pagbabasa. Marunong magbasa ng Biblia. Wag lang po tayong bumase, no, sa social media. Kasi po, ito talaga yung, sa panahon po ngayon, ito po yung magdadala talaga sa isang Kristiyano. Yung pagbase lang natin sa social media, sa mga tao, napapakinggan nating tao, mga influencer. Meron nga po, nakakalungkot na may isa akong napanood na video. Ito po yung pagkakabanggit niya. Bakit tuwing may achievement, ano po siya, isang batang kakagraduate lang niya. Sabi niya, bakit tuwing may achievement, tayong lagi mga tao, ang credits ay lagi na kay Kristo. Bakit pag may na-achievement tayo, thank God, thank you Lord, nakaroon ako ng ganitong achievements. Bakit ganun daw? Hindi naman siya yung nagpagod, hindi naman si Kristo yung nagpagod daw. Tayo naman nagpagod nun, aral tayo, nagtrabaho tayo, nagpagod ako mag-review. Ako yung nagpagod mag-isip ng exam, pero sa Panginoon yung credits lagi. Unfair yun. Yun po yung sinabi niya. Agree po ba kayo doon? Yan, mabuti naman po. Ito po yung mga delikado na mapapanood natin. Baka po, pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, di mo inuunawa, hindi ka nagtitiwala sa salita ng Panginoon, pwede kang madala dito. Pag binasa niyo po yung mga comments, marami nag-a-agree, nakakalungkot po yung mga ganong tao. Kulang na kulang sa aral, kulang na kulang. Grace, gumaduate sa paaralan, pero itong taong to hindi po papasa sa Panginoon. At tayo po, kung ganito pa po yung pag-iisip natin, o yung mindset natin patungkol sa Panginoon, na unfair, bakit dapat sa atin yung credits, bakit sa Panginoon? Kung ganito po tayo mag-isip, nakakaawa po kayo. Nakakaawa po tayo kung ganito po tayo mag-isip. Nagre-rely lang tayo sa own knowledge natin, sa mga papakinggan natin, hindi po tayo nag-aaral mabuti. Nakakaawa po tayo kapag ganito po tayo. May mga kasama tayo na gustong ang posisyon at kapangyarihan. Sa kasaysayan ng simbahan, napakarami pong ganito. Yung gusto lang yung posisyon o kapangyarihan. Yung imbes na Diyos ang napaparangalan, sila na mismo ang sinasamba at kinikilala. Maling-mali po ito. Sa panahon ngayon, maraming mga simbahan na ganito, no? Hindi na Diyos yung nakikita. May mga na-encounter ba kayo? Alam ba kayong simbahan na ganito? Mga leader na nila yung sinasamba nila. Maling-mali po sila na yung pinaparangalan. Maling-mali po ito. Dapat ang Diyos lang po lagi ang napaparangalan. Sa panahon ngayon, meron din mga panganib sa puso natin. Ito po, another 5. Bago po ako magtapos, merong 5 napakadelikadong kasalanan. So, isa-isayin natin na maaring magawa ng isang naglilingkod sa simbahan. Una, hindi alerto. Sabi yan sa verse 31, kaya dapat alerto kayo, tandaan nyo kung paano ko tinuruan ng bawat isa. Sa inyo, sa loob ng 3 years
Naiiyak pa ako araw at gabi nung tinuruan ko kayo. Dapat po maging alerto. Ang isang Kristiyano po na sumusunod sa Diyos, tayo po, bilang sumusunod sa Diyos, maging alerto. Dahil po yung mga panganib, nandiyan lang yan, pagbaba nga natin, baka atakihin na po agad tayo eh. Baka po ano na mabanggit natin, dito po, ang bait-bait natin, pero paglabas na po natin, dami nang lumalabas sa bibig natin. Mga panganib po yan. Pag may na-encounter tayo, nabangga ka lang dyan. Kakababa mo lang dyan, paglabas mo dyan ng gate, nabangga ka. Ay! Mali-mali po yan. Mag-ingat po tayo, maging alerto po tayo sa mga galaw ng kaaway. Sa mga taong pinagkatiwalaan sa atin, may mga taong nagbuwis ng buhay para lamang sila ay mailapit sa Panginoon. Sana hindi mapabayaan ang ating pangangalaga. Maging seryoso po tayo. Hindi lang po tayo nag-enjoy dito, maging seryoso po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa po, na dapat nating matandaan, walang tibay. Ito po yung mga nabanggit sa verse 32. Ngayon, pinapaubaya ko na kayo sa Diyos at sa mensahe tungkol sa sobrang kabaitan niya. Yan ang pagpapatibay at magbibigay sa inyo ng blessing na para sa bayan. So ito po yung magpapatibay sa atin, yung tinuro sa atin or yung mga inaaral natin, araw-araw binabasa natin, yan po yung magpapatibay sa atin. Kaya po, lagi po talaga tayo magbasa. Hindi magiging matatag ang isang simbahan kung tayo mismo ay hindi matibay. Tama po ba? Etong simbahan na po na ito, kung ang mga leaders po or tayo po bilang isang member po ng simbahan, kung hindi po tayo matibay sa Panginoon, sa tingin niyo po ba, dadami po tayo or magpapatuloy pa po ba ang simbahan na to? Hindi po. Kaya po mahalaga po, ang isang simbahan ay may matibay na pundasyon. At ito po yung paglilingkod sa Panginoon. Ito po yung magpapatibay sa atin. Kaya napakahalaga na ang pagbabahagi, ang pananalangin, lagi itong magkasama. Yung pagpe-pray, kaya po, yung encourage po na yung prayer meeting natin, pahalagahan po rin po din po natin yan. At ngayon po, sa panahon ngayon, praise God dahil po dumadami po kahit papaano. Pero po, we encourage po na sana po kahit sa pananalangin, sama-sama rin po tayo. Binibigyan po natin ng importance yan. Ayan, may mga personal interest. Personal na interest. Ito po yung pangatlo. Sabi dyan sa verse 33, hindi ko pinag-interesan ang silver o gold o kahit damit ng kahit na sino. Pangatlong kasalanan po ito. Pangatlong kasalanan na dapat nating iwasan. Nagnanasa tayo ng higit pa, nakatingin sa mga pagmamayari ng iba. Pang-10 utos po ito. Alam niyo po ba, itong pagnanais, pang-10 utos po ito sa 10 Commandments. Pang-10 utos po ito, sabi sa Exodus chapter 20 verse 17, ang anumang pag-aari niya, and huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, anuman ang pag-aari niya. Alam niyo po ba na kapag ito ay nagawa na natin, na pagnanasa sa pag-aari, sa silver or gold, ninanasa natin yung mga ganitong bagay, domino effect na po yan, yung commandments, yung sa 9 commandments, yung 8, yung 7 and so on, kaya na po natin gawin once na po na nagkaroon tayo ng pagnanasa sa mga ganitong bagay. Magpapatuloy po yan. Sabi rin po sa 1 Timothy chapter 3 verse 3, dapat siyang lasinggero. Ayan. Di dapat siyang lasinggero o violente. Dapat mahinahon, hindi palaaway, at hindi mukhang pera. Ayan po. Malinaw naman po sa inyo, no? Dapat po, hindi siya lasinggero. Ang isang tagalingkod ng Panginoon, hindi lasinggero, hindi violente, dapat mahinahon, hindi palaaway. Sino po mga palaaway dito? At hindi mukhang pera. Siya hindi dapat nauhulog sa kasalanan ito. Pangapat po, tamad. Sino po mga tamad dito?
Nabanggit po yan sa verse 34. Tamad. Sabi sa verse 34, alam nyong nagbanat ako ng buto para mag-provide ang lahat ng kailangan ko at ng mga kasama ko. Nakita po natin yun, no? Na si Paul din, nagtrabaho siya, naggawa siya ng tent, nagbanat siya ng buto. Nagtrabaho siya para magpatuloy sa Panginoon. Kaya po, wag po tayong tamad. Ulit ko po, wag po tayong tamad. Nakita natin kung gaano kasipag si Paul at hindi umasa sa iba. Kahit nasa kanya na ang lahat ng karapatan para siya isuportahan. Marami na nakakilala sa kanya, marami na siyang disciple. Hindi na niya kailangan magtrabaho, marami na sumusuporta sa kanya. Pwedeng hindi na siya magtrabaho. Right? Pero siya, nagbanat pa rin siya ng buto, nagtrabaho pa rin siya dahil ito yung gusto ng Panginoon. Habang nagtatrabaho, nagpapatuloy pa rin po. Kaya po, again, wag po tayong tamad. So, dito po tayo magtatapos sa pang-5. Sige po. Nanyaan ko po kayong tumayo. Sabi dyan, makasarili. Sinabi po sa verse 35. Sige po, inanyaan ko po kayong tumayo. Ayan. Sabi dyan sa verse 35, pinakita ko sa inyo kung paano sa ganitong pagsisikap ay dapat nating tulungan ang mga mahihina. Tandaan nyo po ang mga sinabi ng Panginoong Hesus. Sabi niya dito, mas blessed ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Tama po. Hindi naman po ito hindi lang naman po ang pagbibigay. Lagi niyo po tandaan. Hindi lang naman po ang pagbibigay patungkol sa pera. Pagbibigay ng salita ng Panginoon, pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Instead po na tayo yung nakikinig, lagi na lang tumatanggap dito. Sana po yung mga natututunan natin, binibigay din natin sa mga pamilya, nakakasalamuha natin. Ang totoong paglilingkod po ay pagbibigay, hindi po pagkuha, pagnakaw. Maling-mali po ito. Ano ang maibigay, hindi ang makukuha. Dapat po marunong tayo magbigay, hindi po makasarili. Ayan po. Sa isang pamilya, sa isang grupo, o sa isang simbahan, may mga mawawala talaga po sa atin. Hindi na natin makakasama. Siguro may bagong misyon. Sa mga hindi na inaasahang panahon, ito po yun, mga hindi inaasahang panahon. Pero kahit ganito po, may mga mawawala man, katulad sa kwento ni Paul, ito na po yung huli niyang makikita yung mga kasama niya, mga disciples niya. Pero po sa atin po, sa panahon, sa isang grupo, mararanasan po natin to yung mahihiwalay po talaga. May mga bagong misyon para sa kanila. Pero po dapat po hindi po tayo mapanghinaan sa mga ganitong pagkakataon. Magpatuloy pa rin po tayo. Dapat handa pa rin tayo magpatuloy. Yes, mahirap po tanggapin, no? Kapag may nawawala sa atin. Sige, sabihin natin namamatay. Sa family natin may mga ganitong pagkakataon. Mahirap tanggapin talaga. Totoo naman po yun. May panahon na pagluha, may panahon na panghihina. Pero dapat po, laging nagpapatuloy. Buong pusong magpapatuloy para sa ating Panginoon.